Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Michael Padangan, Jinim Philip Morados, Mike Salada, yung nanalo kahapon mga kaibigan, Mark Lister Hura, saka itong bago na itong kaibigan na si Noel Avila. Good morning sa ating lahat po. Ito naman sa atin dito mga kaibigan ay talagang tapos na tayo nagparapol. Gusto ko pa sanang dagdagan pa mga kaibigan pero medyo alanganin na yung natira po. Kaya medyo next time na lang mga kaibigan. At saka talaga naman tayo mga kaibigan talaga magparapol tayo. Pasalamat yun sa ating mga viewers, subscriber na talagang nagkasubaybay sa atin. Ay biruin nyo mga kaibigan, mag-subscribe, wala namang bayad yan, di ba? Kaya kahit hindi kayo mag-subscribe sa akin, okay lang yun. Basta tayo ay mag-enjoy lang sa ating usapan po. Ito ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin mga kaibigan, ito pong yung may nag-ano sa akin mga kaibigan na mamaya na yan mga kaibigan kasi ito kasing tao mga kaibigan, pag medyo talagang kahit anong gawin mo mga kaibigan na mabuti o mabait ka man, ay meron pa rin masabi mga kaibigan, totoo yan. Talaga ako mga kaibigan ay hindi na ako matablan yan mga kaibigan kahit anong mga bas o ano yan. Kasi ang tao kasi mga kaibigan, kahit ano pa kakabait o gaano ka pa ka-grateful, gaano ka respectful ay talagang mayroong talagang mga kaibigan. Mayroon talagang masabi yung tao sa'yo. Katulad itong example ko mga kaibigan. Ito hindi joke ha. Kasi baka hanapan na naman tayo ng punchline nito. May isang mag-ama mga kaibigan. Naglakad sila mga kaibigan, may dalas lang kabayo po. Ito'y lang mga kaibigan, ito istorya lang po. Naglakad sila mga kaibigan. Yung sa paglalakad nila, dadala nila yung kabayo. May dadaanan sila isang baryo mga kaibigan. Ay may narinig silang istorya po na ano ba yung mga mag-ama na yan? Napakabubo naman yan. May kabayo sila, hindi nila sinasakyan. Ganun po. Sabi nung ama mga kaibigan, narinig niya yun. Patuloy sila sa paglalakad mga kaibigan. Di siyempre, narinig niya yung mga salitang ganun. Di pinasakay niya yung anak sa kabayo para naman pinasakay niya kasi bata eh. Pagdating na naman sa kabilang baryo mga kaibigan, sabi na naman bubo talaga itong anak, yung ama na to. Pinasakay yung bata, naglakad na naman siya. Naglakad yung ama. Napakabubo naman ang ama na to. Hindi sa susunod na mga kaibigan, narinig naman niya. Di patuloy yung nila mga kaibigan, destinasyon nila. Naglakad sila. Di sumasakay na rin yung ama mga kaibigan. Sumasakay na rin yung ama sa kabayo. Pagdating naman nila sa unahan mga kaibigan, may nadaanan naman silang isang baryo po. May nasabi naman mga kaibigan, sus itong mag-ama na to hindi naman naawa sa kabayo. Sinasakyan ng dalawa, napakabigat nila. Kawawa naman yung kabayo. Hindi narinig naman yung ama mga kaibigan. Siyempre, yung pinalakan niya yung anak niya, siya nagsakay. Pagdating naman sa kabilang baryo mga kaibigan, may nasabi na mga kaibigan na walang respeto tong ama na to, walang batasan. Sa Bisaya pa, walang batasan. Yung anak niya, pinalakan niya, tapos siya ang nagsakay lang. Di sa, mga kaibigan, na sila, naglakad na talaga sila po kasi yan ang example mga kaibigan na pag tayo ay tao, kahit ano pang gawin mo, magpakabait ka, may respeto ka, talagang yan mga kaibigan, may masabi talaga yung tao sa iyo po. Kaya sa atin, ituloy na lang natin yung yung medyo magandang gawain natin. Ituloy mo lang, kaibigan, huwag ka nang makinig po kung yan. Ituloy mo lang yan, yung kabutihang asal mo, yung talagang sa tingin mo talagang maganda yung ginagawa mo, yun, doon lang tayo dapat mga kaibigan. Hindi na tayo makinig sa iba kung ano yung mga bus sa atin po. Kaya yun lang po mga kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-usapan ngayon. Kasi mga kaibigan, may nagtanong sa akin po na yung baliko na yung liig mga kaibigan, ano ba daw yung lunas doon? Sa akin naman dyan mga kaibigan, walang lunas yan kasi yan ang tinatawag na deformities po. Mahirap naman yun mga kaibigan sa mga ganun lunasan pa natin yun. Ibigay na lang natin yun sa mga mga kaibigan kasi di naman magamit yan, kahit i-breed mo yan, pangit na mga kaibigan. Sa akin, walang lunas yun. Saka may nagtanong sa atin mga kaibigan na ano ba daw ang tamang edad na pwede na natin ibitaw ang ating mga manok po.
Kasi baka nakita niya yung ano mga kaibigan, binitaw natin yung Silton mga kaibigan, na 4 months old ba, binitaw na natin. Pero ang dapat talaga niyan mga kaibigan, pag magbitaw tayo ng ano po, doon talaga makita natin yung palo, accuracy ng palo ng isang manok. Doon tayo magbitaw yung mga edad na 8 to 9 months old mga kaibigan. Pero ang pinakamaganda 8 months mga kaibigan na talagang mayroon silang muscle, may lakas na talaga, yung buo na ang loob, matapang na talaga, yun, doon dapat ibitaw ang manok. Yung sa akin mga kaibigan ay talaga ano lang yun mga kaibigan. Hindi naman tayo big time, gilid lang naman tayo mga kaibigan. Yeah. Sa akin ay gusto ko lang makita mga kaibigan na, kasi nainip ako sa Silton, matagal silang matagal silang mapurma po. Siguro mga 8 to 9 months, ganun siguro mapurma. Pero binitaw ko kasi matapang na eh. May mga palo naman. Pero wala namang nangyari mga kaibigan. Pero ang pinaka-ideal talaga mga kaibigan na pwede natin ibitaw yung mga manok natin 8 months talaga mga kaibigan. May mga muscle na sila, medyo malakas na sila, buo na yung loob, matapang na talaga. Doon tayo magbitaw po 8 months old mga kaibigan. Sa akin mga kaibigan, huwag niyong sundin yun kasi ano lang yun mga kaibigan. Kaya gusto ko lang gusto ko lang itry na may mga palo naman. Pero ang eksakto talaga edad mga kaibigan na magbitaw tayo ng manok po ay 8 months old mga kaibigan. Ito naman pagmamanok mga kaibigan, kahit sino dyan, kahit sino mga master dyan mga kaibigan, di pa rin yan masigurado na madumi na niya yung ano po. Kahit kasi mga kaibigan dati, kung magpurga, di magpurga, manalo pa rin. Iligo mo yung manok, mag-inject ka, manalo pa rin. Depende lang kasi yun sa diskarte mga kaibigan at saka ano po. May mga tao kasi mga kaibigan kahit ano gawin. Okay? Namin siyang alam ay talagang ano pa rin yung talo mga kaibigan sa kanya po. May tatawag kasi yan kaibigan, lalo na sa Bisaya, yung tatawag lang sa gabon po. Ito yan kaibigan, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa Tagalog. Yung palaging talo mga kaibigan, kahit anong gawin, kahit medyo marunong na talaga siya. Mayroon na siya tinatawag na bago mag yung mga pre-con, conditioning, 21 day keeping, alam na niya yon kung paano magbigay ng vitamins, pero lamang pa rin yung talo mga kaibigan. Mayroon talagang tao na ganyan po, pero siguro naman mga kaibigan baka nagkataon lang yan, pero sa akin mayroon talagang ganun mga kaibigan. Kasi yung kapitbahay ko dati sa Mindanao mga kaibigan, yung mga lahat ng manok niya mga misisuhin lang, pero lamang ang mga kaibigan, panalo talaga. Kaya hindi naman siya masyadong marunong talaga sa about conditioning mga kaibigan, pero palaging nananalo. Baka siguro sa pagtapad, baka magaling siya magtapad, ganon. Kasi yung kaibigan ko dati dito sa Bohol din, sa Baclayon, galing magtapad po. Parang sa tingin ko yung tapad talaga, lalo na pag sa ulutan lang, maganda siguro. May mga tao kasing gifted na kaibigan na isang tingin lang nila, parang ma-judge nila kagad kung matalo itong manok. Pero mayroon talagang mga gifted na tao mga kaibigan na isang tingin lang nila, alam nila na ito'y matatalo sa manok mo po. Totoo yan. Kahit sa mga tradisiya, may mga tao talagang magaling sila sumipat ng mga ganyan. Di talaga natin yan kasi gift nila yan eh. Sa akin naman kaibigan, sa mga ulutan lang, lalo na sa ruida, tinitingnan ko lang dyan mga kaibigan, yung video, pula yung mukha. Pero may kaibigan ako na isang tingin na po yan, ganda yan, gano'n. Talagang mananalo po talaga ng mga matalo man, pero bihira lang kaibigan. Hindi naman siya ng milyonaryo. Gusto ko yan. Kaya itong sabo mga kaibigan, huwag natin asahan yung marunong ka sumipat. Sa atin lang talaga enjoyment lang po. Kasi pag masyado mo yan dinidibdib mga kaibigan, baka maano pa tayo dyan kaibigan, masira pa tayo dyan. Sa atin lang, enjoyment lang, breeding lang. Kung ano yung magandang manok na medyo nakakatuwa sa'yo, yun ang alagaan mo. Yun lang po. Tsaka may respeto tayo sa kapwa mga kaibigan. Yun lang po. Iwasan natin yung magyabang. Yun lang mga kaibigan. Yun lang naman talaga ang alam natin dyan. Kasi alangan naman tayo pa ang magsabi sa malaki na kayo. Sa atin mga kaibigan, ito talaga enjoyment lang to. Kasi itong pagmamanok po, pwede tayong may stress, pwede pang ng stress, pang lunas ng stress, pang wala ng stress, pwede din tayong may stress. Ito yan, lalo na pag palagi tayong talo. Yun mga kaibigan, napaka yun. Depende lang kasi sa atin yung mga kaibigan, kasi itong magmamanok tayo,
kailangan talaga, ano din, mayroon ka talaga mga plano din mga kaibigan. Kahit mga ano lang na plano po, kasi tayo naman, hindi naman tayo big time po. Kahit mga gilid na plano naman tayo mga kaibigan, pero bago ka maggawa dyan, o ano man yung mga dapat mong gawin, i-plano mo talaga yan, plano ka talaga. Yan ang pinaka-the best mo. Kahit tayo yung mga pobreng magmamanok lang, kailangan may plano talaga mga kaibigan. Example, gusto mo maglapad, magplano ka talaga. I-plano mo yan, i-kondisyon mo ba yan, i-precon mo ba yan, i-diretso mo ba yan. Kasi nagdepende lang yan sa iyo, kaibigan. Kasi yung isa kong kaibigan din na taga rito rin, pag may pira, kaibigan, talagang laban po. Inirbog ka. Pero mananalo pa rin kaibigan kaya sa atin. Bilang isang magmamanok kaibigan, ay talagang ano na po, humble lang tayo. Huwag na tayo makipag-diskusyon pa mga kaibigan kung ano man yung pamaraan dyan, o ano man yung pamaraan mo sa ano. Lagi ka lang uupo para walang ano mga kaibigan, kasi itong magmamanok kasi pag anuhan yan sa mga pamaraan mga kaibigan. So ako hindi ko na yan pinatulan yung mga ganyan mga kaibigan. Kung ano yung narapat sa iyo na sa tingin mo'y tama, doon tayo po. Na ano ko lang yung dati mga kaibigan ba, na yung ako yung nag ano sa barko pa, nagbiyahe kami ng Vietnam kaibigan. Vietnam yung tawag nila, parang illegal yung kaibigan, tawag nila doon parang labyo po. Nakasakay ako doon dati kaibigan, kasi ako seaman din, bro. Ano na yun, pupunta seaman. Pagpunta doon mga kaibigan ko rin, nagdala sila ng mga manok kaibigan, yung mga mistusuhin lang. Pagdating namin ng Vietnam, bininta din nila doon mga kaibigan, kasi yung sa Vietnam ang pira doon mga kaibigan ay dong. Ang 100 pesos ay 50,000 dong yun. Pero ang mga Vietnamese mga kaibigan talagang ano sila, parang lapit sa mga Pilipino. Kasi biruin mo kami, mga sakay kami, kasi biyahe doon mga kaibigan, mga bigas mangutang yung mga Pilipino mga kaibigan, mangutang ng t-shirt, yung mga 100 horses na parang wool decor ganon. Payag naman yung mga Vietnamese mga kaibigan, kasi sabi ng mga Pilipino, bayaran nila sa sunod na pagbalik po. Paano bayaran sa sunod? Di mo na alam na makasakay ka pa sa sunod Pero yung mga Vietnamese mga kaibigan, ito lang malapit sila sa mga Pilipino po. Kasi ang mga Pilipino sa tingin lang mga mababait. Mabait, pero hindi naman lahat po na mabait. Biruin mo kaibigan, layo ng Vietnam, pautangin ka, bayaran mo lang sa sunod na ano. Kung meron namang magbayad talaga mga kaibigan, mga Pilipino magbayad talaga. Mangutang sila ng mga yung sa old decor na 100 horses. Pero yung iba mga kaibigan, magdala ng manok. Kasi may sabong din doon sa Vietnam Yung iba naman, bumili sila ng motor doon mga kaibigan, chap-chap nila, dalhin sa Pilipinas po. Yun ang ano ko mga kaibigan, yung experience ko rin na medyo na-enjoy din ako. Yung sumama ko doon sa natawag lang love you. Buti na hindi nalunod mga kaibigan. Ang ganda doon mga kaibigan, napaka-enjoy. Para silang, ang sasakyan nila doon mga kaibigan, yung parang ano, yung bangka. Parang lawnmower mga kaibigan, yung ilagay sa puwitan. Iano lang yan sa tubig yan. Talagang tumatakbo na yung sasakyan nila. Namanga ako doon mga kaibigan, kasi doon sa gilid ng ano po, yung tinatawag nilang ano yun? Wandong River ba yung mga kaibigan? O ang tawag doon yung doon sa gilid, ang daming gasoline station po. Napakarami, parang syudad yung river na doon mga kaibigan. Anong tawag na river doon? Kalimutan ko yung medyo matagal na yun mga kaibigan, mga 90s ba yun. Kung na-enjoy ako doon mga kaibigan. Kasi napakaganda ng bigas nila doon mga kaibigan. Biruin mo, bilhin mo lang ng napakamura. Pagdating dito, napakamahal po. Pero illegal yun mga kaibigan. Medyo nakasama lang tayo kasi gusto din natin magkapira. Kaya, pero sa isip ko pa rin mga kaibigan, mga manok pa rin po. Na-enjoy ako nakita ng mga kasama ko. Nagdala sila ng mga manok doon. Yung mga misisuin lang. Binili naman ng mga Vietnamese mga kaibigan. Totoo yan. Manisabong din pala sa kanila. Kaya, di ko alam kung ano yung presyo ng pagbinta na doon. Basta ang pag-alaman ko, yung 100 pesos natin ay 50,000 dong. Medyo malaki yung ng pira na doon mga kaibigan Bili ka doon ng mga yung mga apprentice, baka milyon na mga kaibigan. Iba kasi ang nila doon, yung ng pira po. Ayun lang po mga kaibigan, yun lang ating share sa araw na to bilang isang tunay na magmamanok. Good morning sa ating lahat po. Maybe next time na rin tayo magparapol ulit mga kaibigan. Enjoy life po.